Hi guys, this is Wayne again. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, I am going to teach you how to schedule an appointment via online. Without further ado, let's start. Okay, so first thing first, you have to search passport.gov.ph sa Google or any browser that you have. And okay, so for manage existing appointment, so pag nakapag-schedule na po kayo ng appointment, you can check your appointment dito sa manage. So we have to schedule, so click the schedule an appointment. For the next naman is yung terms and conditions. So para ma-proceed sa application, you just have to mark this box and click new start individual appointment. After that, so you have to fill up yung site location na malapit sa inyo na branch ng DFA. So since andito kami sa Albay, so ang pinili ko lang is yung SM Legazpi, so Pacific Mall. So pipiliin ko lang yung Legazpi. Yan, Pacific Mall Legazpi. Yan, so check lang natin yung location. So yun, DFA Region lang sa Legazpi. After that, para to confirm, mark din ulit yung checkbox. So click here yung next. And after that, ang lalabas yung date and time ng appointment na pipiliin nyo. Yung kayo mismo yung pipili ng time and date ng appointment. Pero syempre depende pa rin kung ano yung available nilang time. So ano to guys, paunahan lang to ng kasi minsan fully book agad siya. And guys, as you can see, fully book nga yung month. Makikita nyo yung fully book is the red one, and yung available naman is yung makikita nyo dyan dapat ay yung green. So paunan talaga to dapat guys. So dapat kung kukuha talaga yun ng passport, dapat mas maaga, mas maganda para makapag-book na agad kayo ng appointment. So minsan kasi may nagka-cancel naman yan guys. So refresh lang yung website nila. So may makikita din naman kayo available dyan. Sa ngayon, fully book talaga sila. Okay, after you choose guys, for example, may available na slot guys. Isipin nyo na lang yun. May available slot. After nyo magpili nyo ng slot, magpi-fill up kayo ng info nyo, ng details nyo. Kung check nyo yung spelling guys kung tama. Kasi para pagdating nyo dun is okay na talaga siya. So, after nyo bayad ng online ng appointment nyo is may receive kayong email galing kay DFA. So yun yung i-receipt, and makikita nyo din yung important reminders kung anong dapat nang dalhin o anong dapat na suot para pagdating nyo agad dun is kompleto na lahat, wala nang sagabal pa. So yung important reminders guys, babasahin nyo lang siya, then ipapaprint nyo to lahat, yung dalawang e-receipt, electronic receipt number, then yung passport application form, and also important yung yung kahit isa lang na valid ID guys, then isang PSA original, then photocopies ng lahat. So yun, itong feedback form hindi naman siya ganun ka importante. So yun lang importante guys, kailangan A4 bond paper, yung size ng mga documents nyo. So dapat tama talaga lahat para hindi na kayo pabalik-balik pa, para diretso agad yung process ng inyong passport. Ayun guys, so yun, papunta na kayo ng site. So complete na yung requirements nyo. So on time din kayo, hindi kayo late. May makikita kayo nakalinya dyan. So kumbaga may linya talaga siya. Before kayo pumasok, ay makikita yung post ng yung mismong time nyo guys. So dapat talaga mas maaga para mas maaga din kayo ma-assist. So i-check yan ng guards yung documents nyo if kompleto, kung tama ba. Then after that, papasokin na kayo. May mag-check din ulit dun sa loob
Yung first is yung checking station for yung first station na pupunta nyo guys. Next na para na-check na yung documents nyo tama yung documents nyo, next naman na pupunta nyo is yung processing station. So they will just ask if saan gagamitin ang passport or kung new applicant ka ba. So yun lang yung nila. So maghihintay ka lang ma-process nila yon. So after that, next station will be yung picture taking. So, padali na lang yun guys. Picture lang kayo. I-assist na kayo ng yung nag-assist sa inyo doon. So, ipapacheck din sa inyo yung details na ilalagay sa passport nyo. So, kung tama ba yung spelling and tama din ba yung okay na sa inyo yung picture nyo. So, yun. Pwede naman daw ulitin yun. So, yun. Ipapacheck lang sa inyo. So, after that, ibibigay nyo sa inyo yung i-receipt number. Kumbaga, yung isang copy nun is sa inyo talaga guys kasi yun yung dadalhin nyo kapag kukunin nyo na yung passport dun sa branch nila. So, depende kung pick up din, depende din kung via online or via LBC. So, sa akin guys is pinick up ko siya dun sa branch nila pero sabi is i-deliver na lang daw. So, yun. Pinadeliver ko na nga siya sa LBC pero yun nga wala pa rin siya dumating guys. So ang ginawa ko is in-email ko yung DFA na nila email nila. So in-email ko lang sila dito sa mismong link na to guys. You can also do that para yun yung concern nyo guys. Kung rush talaga yung passport niya, so yun. Kailangan nyo na siyang i-email kasi minsan natatabunan na siya guys. So, understandable naman kasi madami naman talagang appointment online ng passport. So, pas maganda pa rin, ipalap nyo na lang guys yun sa email nila para mas madali din nila ma-process yun.